Bakit? Bata pa lang, mapagmahal na sa mga aso at pusa si Van. Yun na po talaga nakahiligan niya po na mag-adapt ng aso. Kung pag may maliliit po na tuta, inuuwi niya po yan talaga sa basurahan. Opo. Kunin niya yun. Kukunin niya yun. Lalo na yung mga madudumi na na pusa, aso. Uwi po niya yun, tas aalagaan niya po yan. Siya po mismo gagamot ng mga sugat ng mga nadadampot po niyang mga aso sa kalsada. Noong 2019, nakagat ng aso si Van. Sa Mindoro. Sabi niya, ma'am, nakagat po si Sir Van ng aso, bagong panganak. Tapos, lumipat na ng ibang site yung kapatid ko. Yung aso daw namatay. Dahil maliit lang naman daw ang sugat at wala naman siyang naramdamang kakaiba, hindi nagpa-inject ng anti-rabies vaccine si Van. Nagdaan ng mga taon, wala namang naramdaman na kahit anong sintomas si Van. Pero makalipas ang 5 taon, ang maliit na sugat dahil sa kagat ng aso, malaking panganib pala ang dala sa buhay ni Van. Wala kang kakakitaan na na may sintomas na siya. Though may sakit siya, pero dahil nagtag-ulan nun, inisip namin dahil pagod kami dahil marami kaming activity dito sa barangay. Inisip namin, ang lagnat niya dahil lang sa pagod. Tapos andito din yung asawa niya, so wala kaming time na tanungin siya kung ano bang nangyari sa'yo. Bukod sa lagnat, may napansin na rin daw silang pagbabago sa ikinikilos ng kapatid. Ayaw niyang uminom, ayaw niya ng hangin. Hindi siya po makahugas ng kamay. Doon na po siya parang nagtaka na binuksan niya po yung gripo, tapos ayaw ng kamay niya, nagaganon-ganon po yung mga kamay niya, nanginginig po. Ayaw niyang uminom ng tubig? Ayaw niyang uminom, ayaw niyang maghugas. Para daw po may nakabala daw po dito yung sa lalamunan daw po niya. Oo. Tapos? Yung wife niya, nagtanong dun sa doktor na kaibigan niya, bakit ganito yung si Van. Yun, sinabi nga po na, nako, yung dalhin na agad, kasi yan na, rabies. Nang magpatingin si Van sa doktor, kumpirmado, infected siya ng rabies virus. Pero paanong ang kagat ng asong 5 taon nang nakararaan ay magre-resulta pa rin ng rabies infection? Usually, meron tayong tinatawag na incubation period. No? Yun yung time ng exposure hanggang mag-develop ng simptomas ng isang tao. No? Average na incubation period ay 20 days or 1 month hanggang 3 months. No? Pero meron tayong mangilan-ngilan na in small percentage base sa mga pag-aaral o mga research na tumatagal hanggang 19 hanggang 20 years ang incubation period. Kung gaano katagal lumabas ang sintomas kay Van, ganun naman kabilis ang naging epekto nito sa kanya. Ibinahagi sa amin ng pamilya ni Van ang isa sa mga video nang dalhin nila ang kanilang kaanak sa ospital. Habang nagbibiyahe naman kami, ayaw niya ng hangin, tinakpan namin ng kumot yung mga bintana. Kasi yun lang yung niya na ayoko ng hangin. Tapos may mga na siya na ma, I love you, ate, I love Nagpapaalam you. na. May ganun na siya. Yung time na po na yun, ang tagal po nilang nagyakapan ni mama, tapos umiiyak na po kaming dalawa. Sabi niya, huwag kayo umiyak, di ba ayoko nga nang umiiyak. Sabi niya, gagaling ako. Sabi niya, okay lang ako, pero madaling araw, nag-start ng nag-iiba yung mood niya. Nag-iiba na yung mood niya po talaga. Iba-iba na yung sumisigaw na siya. Ang lakas na po ng sigaw niya na. So, gaano katagal bago siya pumanaw? Pinasok namin siya ng gabi, mga 10 a.m. Wala na siya. Pakiusap nila, huwag ipakita ang mukha ng biktima nung siya'y nahihirapan na. June 28, binawian ng buhay si Van dahil sa rabies. Malayo sa bituka pero malapit sa langit. Malapit.
Yun na lang yung inaano ko, na hindi biro yung kagat ng aso. Kasi yung pagdadaanan nung nakagat, yung makita mo siya na mawala ng hininga, hanggang kahuli-hulihan, yun yung pinakamasakit. Mararanasan talaga ng tao, yung pamilya na maiiwanan. Ang rabies ay isang uri ng virus na maaaring maipasa mula sa kagat at kalmot ng mga hayop na infected nito. Inaatake ng rabies virus ang ating central nervous system. Nakamamatay ito kapag hindi naagapan. May iba't ibang category exposure ang rabies bite o kung paano na-expose sa rabies ang isang tao. Category 1 kung may skin contact o nadilaan ang inyong balat ng isang hayop na may rabies. Kailangang hugasan agad ang parteng nagkaroon ng contact sa hayop. Category 2 kung may gasgas at maliit na sugat mula sa kalmot o kagat ng hayop. At Category 3 kung nagkaroon ng sugat at pagdurugo mula sa kagat ng hayop. Maituturing din na Category 3 agad ang kahit anong kagat o kalmot sa leeg pataas. Kailangang magpabakuna ng anti-rabies vaccine kung ang exposure ay nangyari sa Category 2 at Category 3. Minsan may nagmamanifest yung mga hayop natin na or mga alagang pusa o aso na naglalaway o parang nagiging hypersalivation. Ganon din sa tao, no? Kapag ang isang tao ay infected na ng rabies, no, nagmamanifest ito as number 1, yung pagiging balisa, pagiging hyperactive, at worse, meron pa tayong nakikita na takot sa tubig or takot sa hangin. Ibig sabihin nito, umabot na talaga yung virus sa central nervous system o dun sa utak. Paalala ng mga eksperto, kailangan magpabakuna agad kung makagat o makalmot ng hayop upang hindi na kumalat ang virus sa ating katawan at magdulot ng mas malalang epekto. Once na na-expose ka sa isang exposure ng hayop o aso o pusa na nakagat, no, whether ikaw immunocompromised or immunocompetent, ikaw ay magiging exposed or magiging potential na pwedeng magkaroon ng rabies infection. Sa mga nagdududa pa rin o mga vaccine hesitation, no, ang rabies vaccine o ang bakuna ay masusing na pag-aralan, and over the years napatunayan na ito ay mabisa at ligtas, na nakakapag-protekta ito at makakapag-prevent ng rabies infection. So if ever mayroon po tayong mga exposure o may nakagat or nadilaan ng isang stray dog or stray cat na unknown yung rabies infection nila, agaran magpakonsulta talaga. No, may mga libre tayong mga bakuna laban sa rabies at ito ay 100% na mabisa. Lang. Hoy, diba? Ano? Siguro sa mga mahilig mag-alaga ng aso, mapalabas man o mapaloob ng bahay, huwag niyong kakalimutan magpa-vaccine. Kahit kalmot pa yan o kahit konti pa yan, huwag niyo i-risk yung buhay niyo sa ganung pangyayari lang. Though mahal natin mag-alaga ng mga hayop na kahit ano pa yan, itindihin din natin na may buhay din tayo na kailangan ingatan para sa pamilya din natin. Basta wag lang nila baliwalain kasi yun yung pinaka mahalaga doon. Nasa huli lagi kasi ang pagsisisi.